And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. At ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Parang merong mayor ang matatanggal sa pwesto. Naku po mga kapatid, merong mayor na mapapaaga yung kanyang pagkasisante mga kapatid sa kanyang pwesto dyan sa Davao. Kasi nga mga kababayan, si General Torre po ay nagbitaw na po mga kapatid ng kanyang ng kanyang statement mga kababayan na kung saan sasampahan na di umano niya ng kaso itong si Baste Duterte. Pero ito guys, ito ang dapat nating abangan. Kasi mga kapatid, hindi libel ang isasampang kaso ni General Torre dito kay Baste Duterte mga kapatid. Kung ako kay Baste mga kababayan, kabahan na siya dito. Kasi nga mga kapatid, malay natin, tapos na ang investigasyon ni General Torre sa kanilang mga anomalya dyan sa Davao. Nako, yan talaga ang ating aabangan mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Lalong ireklamo ng hepe ng Police Regional Office 11 si Davao City Mayor Baste Duterte. Dahil yan sa patuloy na patutsada nito sa kanya. Nag-ugat sa Rigodon sa Davao City Police. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagbabalak na raw kasuhan ni Davao Police Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III si Davao City Mayor Baste Duterte dahil sa patuloy na patutsada nito laban sa kanya. Kasunod na nangyaring balasahan sa Davao City Police kung saan 3 beses pinalitan ng hepe nila at inalis din ang 19 na station commanders noong Hunyo. Paano di aalisin mga kapatid? Merong anomalyang ginagawa itong mga kapulisan dyan. Na kung saan mga kababayan nataranta ang mga Duterte noong tinanggal ito lahat ni General Torre. Kasi nga mga kapatid, para kasing meron silang pinagtatakpan dyan na isang baho mga kababayan na hindi dapat maihayag sa publiko. Kaya itong si Baste nagwala. Pero ito mga kababayan, ito yung maganda dito. Kasi nga, itong si General Torre mga kapatid ay sasampahan na siya ng kaso. Ito pakinggan natin mga kababayan. Paglilinaw ni Torre, hindi libel ang balak niyang ikaso sa alkalde. Ayan mga kapatid. Kasi mga kababayan sa nakikita ko dito, merong hawak na alas itong si General Torre ngayon mga kapatid. Yan ang nararamdaman ko dito mga kababayan. Kasi kung yung kaso na isasampa ni General Torre para lang dito sa mga paninira ni Baste mga kapatid, I think saktong-sakto na talaga yung libel. Pero sa case na to mga kababayan, hindi daw libel ang ikakaso ni General Torre mga kapatid. Ibig sabihin yan mga kababayan, merong hawak na alas itong si General Torre laban dito kay Baste Duterte. At ito lang guys, masasabi ko sa inyo, baka na-discovery na talaga ni General Torre yung mga baho dyan sa Davao na hindi talaga dapat malaman ng taong bayan. Naku mga kapatid, dapat kabahan na itong si Baste Duterte mga kababayan dito sa gagawing hakbang ni General Torre ngayon. Tuloy! Pero tumanggi muna siyang i-detalye ang posibleng reklamo. Hindi libel, siyempre. Mo na ako, I'm not really inclined to file libel cases against people. Di ba? This is the beauty of democracy and sa itim kong to, sa kapal ng balat ko, hindi na ako tinatablan yan. Ibig sabihin mga kapatid, yung kaso na ipa-file ni General Torre, hindi talaga doon mga kababayan sa mga patutsada ni Baste. Diba? Sa nakikita ko dito mga kapatid, sa binitawang statement ni General Torre, parang merong mabigat na kaso mga kababayan, ang isasampa dito kay Baste Duterte. Lalo na't mga kapatid, unti-unti nang nahahayag yung kanilang mga katarantaduhan diyan sa Davao. Nako, wala ka nang nagawa sa sarili mong bakuran
no, diyan sa Davao, sasampahan ka pa ng kaso. Oh, 'di ba? Walang kwenta talaga itong Basti Duterte na ito, mga kababayan, ano? Wala na nga siyang ambag sa lipunan diyan sa Davao, mga kababayan, no? Nag-amok pa ng gulo sa isang general. O ngayon, wag kayong iiyak diyan kung sakali mang mailantad yung inyong mga baho. Kasi panigurado niyan, itong si General Torre, no? 100% meron itong hawak na alas, mga kababayan, na kung saan, no, sampal talaga ito sa muka ni Basti Duterte. Naku, aabangan ko talaga ito, mga kapatid. Tuloy! Let's cross the bridge when it's there. Matatandang mas lumala ang away ng dalawa ng pagmumarahin ni Mayor Baste si Torre. Nagbanta pa ang alkalde na gusto raw niyang sampalin ng regional director ng Davao. Pinagkibit balikat lang ito lahat ni Torre noong una. Pero pumalag na siya ng tawaging professional na sinungaling ni Mayor Baste. Matapos niyang Pero sabi nga ni General Torre, mga kababayan, hindi libel yung kanyang isasampang kaso. Kasi kung totoosin, mga kapatid, ano, kung ang purpose ni General Torre na pagsampa ng kaso is para tapatan yung mga paninira ni Baste sa kanya, sakto na talaga dapat yung libel. Kanya nga lang, hindi daw libel, mga kababayan. 'Di ba? Hindi libel yung kanyang ibabatong kaso dito kay Basti Duterte. Ibig sabihin, mga kapatid, tapos na yata pala ang investigasyon dyan sa katiwalian ng Davao. Ako, delikado yan. Lalo na general to, mga kababayan. No, general po yan at hindi yan nakikipagbiruan, no? At hindi din yan nakikipagbardagulan, mga kapatid. Tulad dito sa ginagawa ni Basti Duterte. Siyempre, mga kababayan, meron itong reputasyon na pinapangalagaan. 'Di ba? Seryoso 'yan, mga kapatid. Pag isang general na ang nagsabi sa iyo, no, nakakasuhan ka. Ibig sabihin 'yan, merong hawak 'yang alas, no, na talagang mapipilayan ka pag sinampa niya sa iyo ang kaso na gusto niyang isampa sa iyo. Tuloy! bunyagang umanay irregularidad sa Davao City Police. Lalo na dito, mga kapatid, ano, na talagang hayagan ng nadiskubre ngayon, no, na pinipeke lang pala ng Davao City, mga kababayan, yung mga crime records diyan sa kanilang bayan, no, para lang magmukhang safest city di umano itong Davao. Kahit ang katotohanan, mga kapatid, talamak ang smuggling diyan ng shabu. 'Di ba? Ganon ang ginawa nila, mga kababayan, para mapagtakpan yung baho nila dyan sa Davao. Minanipula nila, mga kapatid, yung crime rates dyan sa Davao para hindi sila mapag-initan, no, sa kanilang mga activities dyan tulad ng drug smuggling. Kaya kailangan talaga, mga kababayan, palitan ang mga Duterte sa Davao para maihayag sa publiko, mga kapatid, yung mga baho nila dyan na hindi pa sumisingaw. 'Di ba? Kasi itong mga na-discover ni General diyan, mga kababayan, ano? Ni General Torre sa Davao, itong mga pagmamanipula di umano sa crime rates, mababa, kumbaga, maliit na portion lang 'yan, mga kapatid. Pitak lang 'yan, no? Pitak ng bato lang 'yan. Wala pa 'yan, mga kababayan, no, sa mga nakatagong sikreto diyan sa Davao mismo. Kasi nga, ayon kay Senator Antonio Trillanes, mga kapatid, no, nandyan talaga ang sentro ng drug smuggling. Kasi merong isang Duterte di umano, mga kababayan, ang sabi ni former Senator Antonio Trillanes, ang miyembro sa Triad Group. Nako, mga kapatid, no, pag minalas-malas itong mga Duterte ngayong papasok na election, mga kababayan, at napalitan sila, nako, baka lahat sila, mga kapatid, sa ICC pulutin. Tuloy! Gaya ng pangmamanipula umano sa mga blotter para pagmukaing umanong mababa ang mga krimen sa lungsod. On the criminal books naman, criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi ko abogado tatay niya tanong niya, pailan niya ako ng kaso. Napakatapang ni General Torre, mga kapatid. Tama naman, no? Kilalang abogado at prosecutor yan si Digong. O kung ngayon, kung meron kang nakikitang isang mga kasinungalingan na pinagagawa ni General Torre, mag-filean kayo ng kaso. Tingnan natin kung sino talaga ang totoong may kaso dyan. 'Di ba? Kasi kung hindi mo kayang filean, Baste, no?
Kung hindi mo kayang filean si General Torre ng kaso, ibig sabihin nagpapapogi ka lang. No? Pumuporma ka lang, wala ka naman palang dating. Filean mo ng kaso kung totoong matapang ka. 'Di ba? Pwede mo naman gawin 'yan dahil ilan sa pamilya nyo ang abogado. Oh, si BP Sara, yung ate mo na meron ding issue sa kanyang confidential funds. 'Di ba? May abogada din 'yan, yung mister niya abogada din. Si Digong, yung tatay mo, abogado din. 'Di ba? Filean niyo ng kaso si General Torre kung gusto nyo. 'Di ba? Pero kung hindi mo kayang filean ng kaso, ibig sabihin yan baste, no? Nagagalit ka lang talaga dahil unti-unti nang nabubulgar yung inyong mabahong tinatagong baho dyan sa Davao. Di ba? Yun talaga ang totoo dyan, baste. At dahil dyan sa ginawa mong aksyon na yan, no, na binalahura mo ang isang general, no, ngayon makikita ng taong bayan, no, na meron talaga kayong mga katarantaduhan dyan sa Davao. Oh, di ba? Ibig sabihin nun, dahil nag-react ka sa ginawa ni General Torre dyan sa mga kapulisan nyo sa Davao, meron ka talagang sikreto na tinatago dyan na ayaw mong maisa publiko dahil malaking kahihiyan ito sa inyong pamilya. At baka mamaya dyan, iba't ibang klaseng salvage yung madidiscover dyan. Nako. Sa mukha pa lang ni Baste Duterte, mga kababayan, hindi na talaga mapagkakatiwalaan yan, mga kapatid. Diba? Mukha pa lang ako sa personal judgment ko kay Baste Duterte, mga kapatid, mukhang abusado talaga. Diba? Sa pananalita pa lang, mga kababayan, makikita mo na No, makikita mo na mukhang abusado talaga itong pagkatao ni Baste Duterte. Pero di naman tayo kasi batas, mga kapatid, hindi tayo abogado. Mag-antay tayo sa resulta ng investigasyon. Antayin natin kung anong kaso nga ba talaga ang isasampa sa'yo ni General Torre. At panigurado niyan, mga kababayan, no? Pag ito nasampahan ng kaso na kung saan guilty ito, mga kapatid, ang bibirahin na naman ng mga ito ay ang administrasyon na naman ni Marcos. Oh, ganun lang naman lagi ay yung kanilang mga defense mechanism, mga kababayan. Para mapagtakpan yung kanilang kahihiyan, bibirahin nila ang administrasyon ni Marcos. Para, kumbaga, gusto nilang ipalabas, mga kapatid, na ginigipit lang sila. Kahit ang totoo, mga kababayan, guilty talaga sila sa kanilang mga ginagawang katarantaduhan dyan sa Davao. Oh, tingnan natin ngayon, Baste, kung hanggang saan yang tapang mo. Baka puro ka lang kwento, wala ka palang kwenta. Tuloy! Kaninang hapon naman, isinagawa ni Mayor Baste ang kanyang ikalawang State of the City address sa Davao. Hindi raw nakatanggap ng imbitasyon si General Torre. Habang ang alkalde, tumanggi na munang magkomento ulit sa bangayan nila. Di ba? Ayaw mong magkomento kasi medyo siniseryoso ka na. Di ba? Ang ginagawa kasi nitong Baste Duterte, mga kapatid, nagpapa-appeal ito sa kanilang mga supporters, no? Para nang sa ganun, mga kababayan, no, pagka halimbawa nasampahan ng kaso, merong magwewelga-welga dyan na di umano'y supporters nila. Di ba? Sa madaling sabi, mga kapatid, binablind nila yung kanilang mga supporters, no, para mapagtakpan yung kanilang mga maling ginawa sa taong bayan. Di ba? Tingnan yung mukha nitong Baste Duterte, mga kababayan, kahit sinong intelihenteng taong tatanungin mo, no, pag itong si Baste ang tinanong mo sa kanila, mga kababayan, wala ka talagang asang matinong sagot. No? Kasi ang description nila dito, mga kapatid, hindi nga matinong klaseng tao. Biruin mo, mayor ka, puro ka tato. Di ba? Tapos idagdag mo pa yung ugali mo na sobrang gaspang. Oh. Siyempre, lahat ng taong nakakarinig sa'yo, ang aakalain talaga, tarantado ka. Totoo naman talagang tarantado ka. Oh. Bukod sa, hindi ka na nga, hindi ka na nga capable dyan sa trabaho mo bilang mayor, no? Nagkalat ka pa sa Davao. Wala ka na nga naiambag sa syudad niyo dyan sa Davao, no? Gumawa ka pa ng katarantaduhan na siyang ikakapahamak mo rin. Diba? Anyway, mga kababayan, abangan na lang natin, mga kapatid,
kung ano yung kaso na isasampa dito ni General Torre. Ako naniniwala ko mga kababayan, mabigat ito, no? Itong hawak na alas ni General Torre, mga kabatid. Lalo na meron nang nadiskubre si General Torre na baho nila dyan sa Davao. Anyway, mga kababayan, kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.